Good morning. Yes, it's coffee time with God. Amen. Our gospel reflection for today, the purpose of the parables, taken from Matthew 13, verses 10 to 17. Let us pray. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. Come like a spring in the desert. Come to the weary of soul. Oh, let your sweet healing power touch me and make me whole. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. The disciples approached Jesus and said, "Why do you speak to the crowd in parables?" He said to them in reply, "Because knowledge of the mysteries of the kingdom of heaven has been granted to you, but to them it has not been granted. To anyone who has, more will be given, and he will grow rich. From anyone who has not, even what he has will be taken away. This is why I speak to them in parables, because they look but do not see, and hear but do not listen or understand. Isaiah's prophecy is fulfilled in them, which says, 'You shall indeed hear but not understand. You shall indeed look but never see. Gross is the heart of this people. They will hardly hear with their ears. They have closed their eyes, lest they see with their eyes, and hear with their ears, and understand with their hearts, and be converted, and I heal them. But blessed are your eyes because they see, and your ears because they hear. Amen, I say to you, many prophets and righteous people longed to see what you see but did not see it, and to hear what you hear but did not hear it." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord, Jesus Christ. Sa akin, ang nakastrike sa akin dito yung parts ng mga body. Yung ears, yung eyes, yung heart. So, parang sinabi dito ni Jesus na dapat gamitin nila yon sa tamang paraan. Hindi, parang kasi sabi niya hindi na, like yung pag nakikinig, ginagamit lang, nakikinig ka, pero wala sa puso. So, ang importante, anything that you do, whatever you see, whatever you hear, it always has to be coming from the heart. Kasi kung hindi, hindi mo talaga malalaman kung ano talaga yung ibig sabihin nung nakita mo o narinig mo o whatever it is. Yun. Okay, so ang sentro, ang sinasabi mo, ang sentro ng pakikinig sa ating Panginoon is the heart. So, ginagamit mo yung tenga, ginagamit mo yung mata, but without heart in it, parang wala lang yon. So, yun yung sinasabi mo rito na pinahayag ng ating Panginoon sa atin. And sa akin, here,
and see. Yan, yung dalawa na yan. Nagtanong yung mga disciples niya, ba't ka nagsasalita sa kanila ng parables? Sabi ni Jesus, yung parables na yan, maunawaan yan doon sa mga tao na pinagkaloob ng Ama ko. Yun. So, isa na ron yung mga disciples. Kung makikita mo yung disciples, mukhang na-pick up nila yung sinasabi natin, Panginoon. But the people, the crowd, pwedeng hindi. Nakikita ni Jesus ang di ba, ang heart. Parang nakatingin lang sila, pero wala silang naintindihan. Ano man ang nakita nila at narinig. Kaya nga, binanggit ni Jesus, ayan, sinabi yan sa propesya ni Isaiah, na talagang ang mga tao, normally, parang basta nakatingin lang or nakikinig lang, pero walang pumapasok sa kanilang mensahe. Kaya nga sabi ni Jesus sa kanila, blessed are your eyes because they see, and your ears because they hear. And so, sabi, yan yung blessed if you hear and see with your hearts. Yan. Okay, so hear and see. Yan naman yung ating senses eh. Meron lang yung touch, kulang sa touch. So yung hear and see, parang dapat talaga akala natin pag ano kasi yan deceiving. Kung ano yung nakikita mo, di ba may mga ganong cartoon, pag nakita mo, yun pero meron palang nakatago na ibang nandoon. Kasi nag-iisip ka, makikita mo yun. Yung hearing, minsan din parang may naririnig ka pero meron palang ibang kumakanta doon na kumalimaan yung tenga mo. So sabi ni Lord, tulad ng sinabi mo, they hear, they see, pero they are not thinking. It doesn't sink to them. Dagdagan ko lang. Sige. Alam mo, minsan kasi para naisip ko, para sinasabi ni Jesus dun sa crowd, practicein na ninyo yun. When you listen to me, listen with your heart. Di ba? Kasi pagka umalis siya, talagang ang maririnig na lang natin will be kung ano yung naisulat, kung ano yung sinasabi ng mga disipulo na sumunod na sa kanya. So, yun yung para maipapasa ang kanyang mensahe kung ang mga tao parang wala lang, hindi nila. At saka during that time, dapat magsasabi si God ng talagang malalim, hindi talaga nila tatanggapin yun eh. No, yung Yes. mamamatay ako, huwag kayong mag-alala, babalik ako, di ba? Tapos makinig kayo, yung mga ganun. So, hindi mahirap talaga during that time. Hindi pares natin ngayon Yeah. lang. Anyway, yung Sige, message, message. so yung message sa atin is, obviously, we have to make use of our senses in the right way. Hindi lang sa hearing the word of God. Kasi pag ginamit natin yung senses natin sa ordinaryong buhay natin, like sa ginagawa natin sa accompaniment, naku, ganun kalalim na rin yung pag-iintindi natin kay God. Or reverse, unahin mo intindihin yung word of God and magagawa mo yun sa tao. Tama, yun pala yung una. Matuto tayong alamin talaga kung ano yung gusto niyang sabihin. Makinig tayo, di ba sa misa nakikinig tayo. Ang dami-dami naman pwede mapakinggan. Ngayon pag inintindi talaga natin, sabi mo, paano namin maintindihan? Di magdasal tayo. Magdasal ka. Sabi mo, Lord, help me to understand your words. Pag totoo yung dasal mo na talagang gusto mong malaman, ibibigay ni God sa iyo yung grace para maintindihan yon. Ngayon, pag natuto ka na ng ganun, pati kung paano magsalita yung mga kapwa mo, maiintindihan mo na rin sila. No, yung mga problema nila, kaya mo na rin intindihin, hindi ka agad magja-judge. Kasi you are trying to hear his or her words. Tapos, yung
reaction, no? Di ba? Yung reaction, pag na-hear natin yung words, kaya gusto ni Jesus, pakinggan natin siya ng yung totoo, di ba? Papakinggan at saka makita. Kasi pag ito nag-sink sa heart natin, yun yung lalabas di ba? Yun yung fruits, we will bear fruits. Yung fruits, sino makikinabang? Hindi lang tayo, kundi yung mga taong nasa palibot natin. Unang-una, yung kapamilya natin. Di ba yan naman yung pinagdarasal natin, yung mga anak natin na makasama natin sa langit. No, lahat ng mga taong kamag-anak, ganyan. So, talagang importante yung sinabi niya na hearing and seeing His words from our heart. Mhm. Yeah. Susundan ko lang yung sinabi mo na sabi mo, ang mensahe sa atin is use our senses for the right purpose. Yan. Siguro, right purpose is leading to following the mission ng ating Panginoon. So, example lang. Pag tayo ay nakarinig tungkol sa paano ba tayo yayaman, no? Alam na alam mo, pumapasok agad sa puso mo yun. Excited ka pa. Excited ka. Hindi Pagkatapos, ka makatulog. lahat talaga nakatuon doon. Di ba? Tapos, pagka merong mga ibang kumokontra doon, talagang parang pinaglalaban mo because you understand in your heart. Ganon dapat ang ano rin sana natin. Kung halimbawa, nakarinig tayo tungkol sa mga kaharian ng Diyos, we should also feel that. Oo, kaya So, kaya nga, ang Diyos nagbigay sa atin ng biyaya. So that, alam niya, mahirap yun. Mas malakas ang demonyo. Mas malakas ang hatak ng demonyo. Ngayon, sa atin, mahirap, but God has given us the grace. Example pa, yung mga mata, ginamit mo mata, yung iyong touch, yan ay nagbibigay ng parang instead of parang yung mata mo para magkaroon ka ng parang mercy, empathy dun sa mga nakikita mo, no? Love, yan. Pero pagka pumasok yung lust, ayan, papunta na naman sa kaharian ng kadiliman yan, di ba? Sa demonyo. Ang pumapasok agad sa iyong kalamnan, parang nakakaramdam ka agad ng parang desire, di ba? Nararamdaman mo agad yun. Ganon din sana if you are using it for the purpose of the kingdom of God. Sana yung mga sinasabi sa atin, may nakikita tayong ganyan, na nakikita natin agad awa, empathy dun sa tao na yon. That will lead us to act of mercy, piety dun sa tao. Hindi yun das. Yan. So those are only an example kung bakit sinasabi ng Panginoon, put it in your heart. Yun taga dumating din sa puso niya pero leading to the dark side of your yung iyong pagkatao. Yun. Meron ka Yeah. example doon. Hindi, yung napanood ko kasi, yung napanood ko sa iyo na, alam mo, namili siya between yung career niya na maging famous siya or magtuturo na lang siya sa mga music therapy. Yung music therapy pala, tinuturuan mo yan yung mga abnormal para gumanda yung kanilang Parehong may sweldo yon pero syempre sikat ka doon sa isa. Yung isa O, yung concert. concert yung Tinitingnan isa. niya. Biro mo, pipirma na lang siya, Sabi nung pumirma ka ngayon pag di ka pumirma ngayon, hindi ka na namin kukunin. Alam mo nangyari? Pumunta siya doon kung saan siya kasi na-discover siya na marunong siya mag-music therapy. Sumunod sa kanya yung mga tao, meron siyang skill. Gift. May gift siya. Sinabihan siya, parang between the two, sinabihan siya nung isang teacher doon sa music therapy, alam mo, may gift ka. Aalis na kasi ako, magre-retire na ako, matanda na kasi siya. Pwede ba kitang ipalit dito kasi kaya mo ito? Tinanong pa nga niya, may sweldo ba to? Sabi niya, meron naman, pero hindi sweldo pinag-uusapan dito. Sabi niya, yung nakakatulong ka sa tao. So, alam mo, he is hearing, Tapos sa kabila naman,
He is also hearing. Pero ano yung nag-sync sa kanya? Anong magandang pakikinig ang nagawa niya? Yung bumalik, hindi siya nag-sign up dun sa concert, kundi dun siya dun sa Yeah. music therapy. Talagang Ayan, gandang example yan talaga. Oo. May choice ka eh, di ba? Isa pa ako. Ito, true to life. Anak, ito ko na to, ito grabe to. Di ba, bumabagsak ako sa medical degree, ano? Tapos, siguro yung pangatlo na yun, sabi, Malo, ano ba? Ito na nga yung mga papel, andito na yung sagot lahat to, kukopyahin mo na lang. Kasi nagkaroon ng leakage yun eh. Naku, Diyos ko, alam niyo ba, bagsak na ako ng dalawa. Siyempre gusto ko po, naku, umiiyak ako. Sabi ko, Lord, ayoko mag-cheat. Hindi ko talaga kinuha. Pero alam ko na babagsak na ako. Alam ko. Pero siyempre, kung gusto ko talagang pumasa, kukunin ko yon. So kahit alam ko na yun yung magiging way ko para pumasa, no? Eh, hindi ko inano, di, bumagsak ako. Pero kung uulit yun, eh gagawin ko ulit. Hindi Yeah. ko kukunin. Kasi ang saya ng buhay ko ngayon. At nasasabi ko sa inyo, yung buhay ko na yon, that God was there. Kahit na nakikita natin na God was there, nega, bumagsak ka. Eh, hindi importante kay God. Yung fame and glory sa mundo. Yung fame and glory is in heaven. Yan po yung anuhin natin. I-work out natin. Yeah. Amen. Ayan. So magandang lesson yung ngayon, ano? Yeah. Ibig sabihin, there's always a choice. Dalawa. One leading to the kingdom of God and then one leading to yung sa ibaba. Yes. Kaya dapat maging masaya tayo kasi sa Yeah. reflection natin, napapaalalahanan tayo paulit-ulit. Kasi tanungin natin yung sarili natin, nagbago na ba tayo? Yeah. O pag may pera tayo, thank you Lord. Pag walang pera, ay, wala na naman pera. Diba? Pagka may pera, thank you Lord. Pag walang pera, Lord, sige, I know you have a way. Hindi yung natataranta ka na naman. So, walang trust kay God yun. Yeah. Amen. Okay. See you again Tomorrow in our coffee time with God. Yes.